Numbers 4. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ayusin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kohath, sa gitna ng mga anak ni Levi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang, lahat ng pumapasok sa paglilingkod, upang gumawa ng gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kohath sa tabernakulo ng kapisanan, sa mga bagay na kabanal-banalan. Pagka ang kampamento ay isusulong, ay papasok si Aaron sa loob, at ang kanyang mga anak, at kanilang ibababa ang lambong ng tabing, at kanilang tatakpan niyaon ang kaba ng patuto. At kanilang ilalagay sa ibabaw ang isang takip na balat ng foka at kanilang lalagtagan ang ibabaw ng isang kayong tag-anas na bughaw, at kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon. At sa ibabaw ng dulang ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang kayong bughaw, at kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan, at ang mga sandok, at ang mga mangkok, at ang mga tasa upang buhusan, at ang namamalaging tinapay ay malalagay sa ibabaw niyaon. At kanilang lalagtagan ang ibabaw ng mga yaon ng kayong pula, at kanilang tatakpan ito ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ilalagay ang mga pingga. At kukuha sila ng isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ang kandelerong pangtanglaw at ang mga ilawan, at ang mga gunting, at ang mga pinggan, at ang lahat ng sisidlan ng langis niyaon, na kanilang pinangangasiwaan. At kanilang ilalagay, pati ang lahat ng kasangkapan niyaon sa loob ng isang takip na balat ng foka, at kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. At ang ibabaw ng damba ng ginto ay kanilang lalagtagan ng isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon. At kanilang kukunin ang lahat ng mga kasangkapan na ukol sa pangangasiwa na ipinangangasiwa nila sa santuaryo, at kanilang ilalagay sa isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ipapatong sa patungan. At kanilang aalisin ang mga abo sa dambana at kanilang lalagtagan ng isang kayong kulay ube. At kanilang ipapatong doon ang lahat ng mga kasangkapan na kanilang ipinangangasiwa sa palibot ng dambana, ang suuban at ang mga pangipit, at ang mga pala at ang mga mangkok, lahat ng mga kasangkapan ng dambana, at kanilang lalagtagan ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento, ay magsisilapot pagkatapos ang mga anak ni Kohath upang kanilang buhatin yaon, datapwat huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasanin ng mga anak ni Kohath sa tabernakulo ng kapisanan. At ang magiging katungkulan ni Eleazar na anak ni Aaron na saserdote, ay ang langis sa ilawan, at ang mabangong kamangyan, at ang palaging handog na harina, at ang langis na pampahid, at ang pag-iingat ng buong tabernakulo at ng lahat na nandoon, ang santuaryo at ang mga kasangkapan niyaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, huwag ninyong ihiwalay ang lipi ng mga angkan ng mga Kohathita sa gitna ng mga Levita. Kundi gawin ninyo sa kanila ang ganito, upang sila'y mabuhay at huwag mamatay. Paglapit nila sa mga kabanal-banalang bagay, si Aaron at ang kanyang mga anak ay paparoon at ituturo sa bawat isa ang kanikanyang paglilingkod at ang kanikanyang pasanin. Ngunit sila'y huwag magsisipasok upang tingnan ang santuaryo kahit sandali man, baka sila'y mamatay. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, aayusin mo rin ang bilang ng mga anak ni Gerson, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang ay bibilangan mo sila, yaong lahat na pumapasok na nangangasiwa sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersenita,
sa paglilingkod at sa pagdadala ng mga pasanin. Dadalhin nila ang mga tabing ng tabernikulo, at ang tabernikulo ng kapisanan, ang takip ni Yaon, at ang panakip na balat ng foka na nasa ibabaw nito, at ang tabing sa pintuan ng tabernikulo ng kapisanan. At ang mga tabing sa looban, at ang tabing sa pintuang daan ng looban na nasa siping ng tabernikulo, at ng dambana, at ang mga tali ng mga yaon, at ang lahat ng kasangkapan sa kanilang paglilingkod at ang lahat na marapat na gawin sa mga yaon ay kanilang ipaglilingkod. Mapapasa kapangyarihan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang buong paglilingkod ng mga anak ng mga Gersenita sa buong kanilang pasanin, at sa buong kanilang paglilingkod, at inyong ituturo sa kanila ang mga nauukol sa kanilang buong pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersenita sa tabernikulo ng kapisanan, at ang katungkulan nila ay mapapasa ilalim ng pamamahala ni Ithamar na anak ni Aaron na saserdote. Tungkol sa mga anak ni Merari, ay bibilanggan mo sila ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 5 taong gulang ay iyong bibilanggan sila, lahat na pumapasok sa paglilingkod, upang gawin ang gawain sa tabernikulo ng kapisanan. At ito ang katungkulan sa kanilang pasanin ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernikulo ng kapisanan, ang mga tabla ng tabernikulo, at ang mga barakilan, at ang mga haligi, at ang mga tungtungan. At ang mga haligi sa palibot ng looban, at ang mga tungtungan, at ang mga tulus, at ang mga tali pati ng lahat ng kasangkapan at ng buong paglilingkod, at ayon sa pangalan, ay ituturo mo sa kanila ang mga kasangkapan na katungkulan sa kanilang pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga anak ni Merari ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernikulo ng kapisanan, sa ilalim ng pamamahala ni Ithamar na anak ni Aaron na saserdote. At binilang ni Moises at ni Aaron, at ng mga prinsipe ng kapisanan ang mga anak ng mga Kothita ayon sa kanilang mga angkan, at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 5 taong gulang, ang bawat isa na pumapasok sa paglilingkod, upang gumawa sa tabernikulo ng kapisanan. At yaong nanggabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan, ay 2,750. Ito ang nanggabilang sa mga angkan ng mga Kothita, lahat ng nagsisipaglingkod sa tabernikulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At yaong nanggabilang sa mga anak ni Gerson, ang kanilang mga angkan, at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 5 taong gulang, bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernikulo ng kapisanan. Sa makatuwid bagay ang nanggabilang sa kanila, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ay 2,630. Ito ang nanggabilang sa mga angkan ng mga anak ni Gerson, sa lahat ng naglingkod sa tabernikulo ng kapisanan, na binilang ni Moises at ni Aaron, ayon sa utos ng Panginoon. At ang nanggabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 5 taong gulang, bawat isa na pumapasok sa paglilingkod, upang gumawa sa tabernikulo ng kapisanan. Sa makatuwid bagay yaong lahat na nanggabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan, ay 3,200. Ito ang nanggabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari na binilang ni Moises at ni Aaron, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Yaong lahat na nanggabilang sa mga Levita, na binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe sa Israel, ayon sa kanilang mga angkan, at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 5 taong gulang, bawat isa na pumapasok upang gumawa ng gawang paglilingkod, at ng gawang pagdadala ng mga pasanin sa tabernikulo ng kapisanan.
Sa makatuwid bagay yaong nanggabilang sa kanila, ay 8,580. Ayon sa utos ng Panginoon ay nanggabilang sa pamamagitan ni Moises, bawat isa ayon sa kanyang paglilingkod, at ayon sa kanyang pasanin, ganito niya binilang sila gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises.